Hanggang ngayon may mga nare-receive pa rin akong mga question na natatakot sila na mag-drive ng automatic. Kasi gamay naman na nila yung manual transmission, pero yun nga, they're planning to get a new car and unfortunately, hesitate sila sa pag-own ng automatic kasi nandiyan na nga yung paano i-drive, paano ba yung sistema ng maintenance, mas mahal ba yung maintenance. And ito share ko lang yung my own experience din owning ang automatic. Kasi actually ang unang kotse naman talaga namin is a manual transmission. And nasanay din ako mag-drive ng manual transmission bago kami nag-automatic. Pero siguro dun sa time na scenario na first time kong mag-drive ng automatic. So gamay ko yung manual, then first time kong mag-drive ng automatic. Ano ba yung experience, no? Actually, nung nag-drive ako ng automatic, o magdadrive pa lang ako ng automatic, ang una kong tanong is, kailangan bang apakan yung preno bago i-start? So, yung sasakyan kasi na dinrive ko is a Honda City, and dahil disusi siya, hindi naman kailangan apakan yung preno. Okay? Pero still, inapakan ko pa rin. Yun naman yung ano. So, actually, yun, good practice naman yun. Pero sa mga di-push start, necessary na kailangan mong i-hold yung preno bago mo i-push yung start. Safety features yan. Pero dun sa mga disusi, normally hindi naman required. Although may mga sasakyan pa rin na kailangan mong apakan yung kanyang brake, o yung meron din yung iba nga clutch pa eh. So depende sa kotse, no. So yun yung unang alamin natin. Paano ba siya i-start ng tama? So sa mga di-push start, kailangan nating apakan talaga yung preno. Standard yon. Sa mga disusi, may mga kotse na kailangan, may kotse naman na hindi kailangan. So, depende pa rin sa kotse. So, yun yung initial na unang tanong ko, no? Then, on driving. Ayan. Sa cambio kasi, di ba, sanay naman tayo dun sa may clutch, tapos 1, 2, 3, 4, 5 yung cambio, di ba? May reverse. Sa automatic kasi, makikita mo lang dyan is yung P, park, yung R, yung reverse, tsaka yung N, yung neutral, tsaka yung drive. So, kung gusto mong paabantayin yung sasakyan mo, kailangan mong ilagay sa drive. So, bago mo ma-release yan sa park, kailangan mong apakan yung preno. Okay? So yun yung locking mechanism ng park. At ang pinaka-rules lang naman dyan, each time na magbabago-bago kayo ng cambio, especially sa park, reverse, and drive, kailangan naka-full stop yung sasakyan ninyo. So, ibig sabihin, kung umaandar pa yung sasakyan mo, wag mo muna ipapasok yung ibang cambio. Okay? So, yun na yung initial. So, kung gusto mong paabantehin, apakan mo lang yung preno para mawala yung locking mechanism dun sa park. Then, pwede mo nang ilagay siya dun sa drive or D. So, kakambyo mo lang yon. Now, pag nakambyo mo na yon, okay? So, pag tinanggal mo yung paa mo sa preno, kung nasa pantay kang kalsada, dahan-dahan na yan naaabante. Normally, nagme-maintain niya ng mga 10 kph, 10 to 20 kph, kahit di mo inaapakan yung gas. Yan. So, mga 10 kph yung tinatakbo niya. Now, kung gusto mong pabilisin, kailangan mong apakan yung gas. So, yung drive, all the way na yan. Kahit ilang kilometro pa yan. Okay? So, yun yung pinaka-idea naman. Now, pag magre-reverse ka, so, syempre, kailangan mong pahintuin yung sasakyan. So, kailangan mong i-hold yung preno, then, lalagay mo sa R. Tapos, pag tinanggal mo yung paa mo sa preno, dahan-dahan ding aatras yan. Kung medyo paakyat yung atras mo, kailangan mong gasan. So, ganun yung pinaka-idea rin. Okay. Now, sabihin na natin nandun ka sa traffic light. Kailangan mong huminto. By the way, no, may mga clutch, may ano pala yan, may handbrake so kailangan mong i-release yung handbrake every time na aabante ka or aatras ka. Baka ayun, nakalimutan ko sabihin ko kanina, no. So, may handbrake or may electronic parking brake. So, kailangan mong i-release yung e-brake niya. Okay? So, now, doon naman sa doon sa traffic light. Kasi sabihin na natin, first time ko mag-drive and syempre nasa traffic light. And kung matagal na ako nagda-drive, syempre nakakapagod naman pag nakahinto ka, naka-hold lang yung paa mo sa preno. Paano kung ilang minuto yun, 'di ba? So, doon na papasok yung pwede mong ilagay sa neutral.
So kumbaga, pag nakaapa ka sa preno from drive, ilagay mo lang sa neutral. Then, make sure lang na engage mo yung handbrake. Okay? Yang engage mo yung handbrake para hindi siya umabante. Kasi pag hindi mo in-engage yung handbrake niyan, tapos naka-neutral ka, aabante yan or aatras yan. So, hindi safe. Di ba? So, siguro stay ka na lang sa drive niyan, then apaka mo na lang yung preno. So, ganun yung sistema. Now, okay, ganito naman. Sa pagpapatay naman ng automatic na kotse, no, is kailangan mo siyang ilagay sa park P. Yan. Kasi normally sa mga automatic, hindi mo matatanggal ang susi o hindi mo mapapatay yung engine kung nandun siya sa drive or nasa reverse or nasa neutral. Although yung sa neutral napapatay yung makina, pero normally sa iba hindi natatanggal ang susi. Okay, pero may kotse rin na natatanggal So iba-iba pero pinaka-rules diyan, pag bababa kayo ng sasakyan, make sure lang na ilagay niyo siya sa park. Kasi nga yung park natin, meron niyang locking mechanism. So ito kasi ang problema with automatic, madali siyang i-drive, yes. Pero pwede rin siyang mabilis mag-cause ng accident. Halimbawa, accidentally merong gumalaw ng shifter o ng cambio na ilagay niya sa drive, aabante yan ng kusa. Pag nasa neutral kasi yan, wala yan locking mechanism. So ang tendency niyan, pag nilagay mo sa neutral, pag nabangga mo yun ng konti yung shifter na ilagay mo sa drive, na ilagay mo sa reverse, aandar yan. Kahit walang driver. Bawa, nandito ka sa passenger side. So kung bababa ang isang driver at wala na sa focus, or wala na sa focus sa pagdadrive, kailangan lagi nasa park. And naka-engage yung yung kanyang handbrake. So yun, idea lang naman to, no, related dun sa automatic, paano ba mag-drive ng automatic. Actually, napakarami kong video kung paano ba mag-drive. Kasi yun, meron pang isang pinagtatalunan dyan, paano mag-park sa uphill, no, pag automatic ka. Kasi normally, pag sa pantay naman tayong kalsada, okay lang naman na from drive, diretso natin sa park, tapos handbrake tayo. Okay lang yon. Pero kung naka-inclined kasi yung paradahan natin, doon napapasok na kailangan mo munang ilagay sa neutral, iangat yung handbrake, i-sure mo na yung handbrake na yung nag-hold ng weight na hindi umaabante yung sasakyan or umaatras bago mo ilalagay sa park. Kasi may mga pagkakataon sa automatic na pag nire-release na sa park, ang tigas. So bakit matigas? Kasi yung locking mechanism ng transmission, which is the parking pole, hinuhold niya yung weight ng sasakyan para hindi umabante. Dahil siya yung nakahold ng weight, mahirap siyang tanggalin. Minsan nga lumalagotok pa. Ang pinaka-worst nun, baka mabali. No? So, hanggat maaari, huwag saan tayong umabot sa point na yon. Kumbaga, yun na yung pumapasok na natin yung neutral, handbrake, para sure tayo na ang nag-hold ng weight is yung ating parking pole. Yan. So, doon sa scenario, madaling mag-drive ng automatic, pero kailangan mo maging mas responsible as a driver. Okay? Madali siya kasi hindi mo na kailangan mag-isip ng clutch, hindi mo na kailangan mag-isip ng cambio. Ano na yun, isang paa lang ginagamit mo, pero ito yung isang idea, Sa totoo lang, mas ngalay pa yung kaliwang paa ko na pang clutch dapat sa manual pag automatic ang ginagamit ko. Kasi hindi, parang kumbaga hindi pantay yung apak mo Yan. So, may mga time na nami-miss ko rin yung manual kasi kung gusto kong mag-drive ng for fun, well, kasi doon sa manual kasi you have the control kung ano yung gusto mong rev, kailangan magpapalit ng cambio, pwede. Sa automatic kasi walang ganun Although may mga automatic naman na may mga manual mode or paddle shifter, so pwede mo namang magawa yon. Pero normally drive lang talaga yung ginagawa. So yun lang naman yung idea mga paps sakaling magta-transition kayo from automatic to manual. On my own opinion, tingin ko in just 30 minutes, 20 minutes, gamay mo na kagad ang automatic. So walang worry sa mga driver ng manual transmission. Kung nagustuhan niyo yung video, pakilike na lang mga paps.